Hi guys! Iyan, welcome back sa ating mini vlog. Ngayong araw, isi-share ko sa inyo yung mga tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga alagang manok mula sa paggamit ng puno ng saging bilang dagdag pagkain. Yes, tama kayong narinig. Itong saging na to ay talagang mapakinabang din sa ating mga alagang manok dahil pwede rin siyang ipakain sa ating mga alagang manok. And syempre sa tamang pagpapalit ng inumin hanggang sa tamang oras ng pagkain ng ating mga alagang manok. Sa mga kagaya nga naming nagmamanukan ay napaka-importante ng mga simpleng teknik na ito. Kung gusto niyo talaga ng mas malusog na manok, na mas mabilis sa paglaki at mas tipid sa gastos. Kaya samahan niyo ako sa siguradong may mapupulot kayong kaalaman. At ang una ko nga may share sa inyo ay yung pagpapakain ng puno ng saging sa ating mga alaga. Marami sa atin ang hindi pa nakakaalam na ang banana trunk ay napakagandang alternative o dagdag pagkain sa mga manok para syempre makatipid din kayo sa pagkain or sa feeds. Karaniwang hinihiwa o tinatadtad ito ng maliliit para madaling kainin or matunaw ng manok. Pero sa situation natin ngayon, malalaki naman yung mga manok na papakainin natin kaya binigay ko na lang siya ng buo. Tinamad pa nga ni. Pero kung mas medyo bata pa yung mga pakakainin natin ng puno ng saging ay dapat tagtarin ito para mas mabilis nilang makain at matunaw din sa kanilang tiyan. Pwede rin naman itong durugin ng kaunti para mas lumabas ang katas. Syempre, mas maganda kung sariwa ang gagamitin dahil mataas ito sa tubig at may natural na nutrients. Pwede mo itong ihalo sa feeds o ibigay bilang hiwalay na pagkain, kagaya nga ng sinabi ko kanina. So, lalo na sa tanghali, kung may mainit ang panahon, mas maganda itong binibili sa tanghali kasi nga naglalabas ito ng natural niyang tubig. Pero tandaan, hindi ito pwedeng gawing pangunahing pagkain. Kailangan pa rin ng balanced feeds para kumpleto ang protina, vitamins at minerals na kailangan ng ating mga alagang manok. At narito ang mas detalyadong benepisyo ng pagpapakain ng saging sa manok. Mataas na fiber kaya nakakatulong na maayos na magtunaw ng pagkain, mas natural na tubig kaya nakakatulong sa dehydration, nakakabawas sa init ng katawan ng manok kasi anti-heat stress siya, nakakatulong maiwasan ang constipation o pagbabara ng dumi, nakakatipid ka sa commercial feed. So ito talaga yung pinakamaganda rito lalo na kung marami kang alaga. And syempre nakakatulong din sa natural feeding behavior ng manok kaya mas aktibo sila. So ang tip lang natin dito ay huwag magbigay ng sobrang dami dahil baka magbusog agad ang manok at hindi na sila makakain ng feed. Ang pangalawa naman ay ang pagpapalit ng inumin ng manok araw-araw. Ang pagpapalit ng inumin ng manok or ng tubig ng manok ang isa sa pinaka-importante pero kadalasang napapabayaan. Aminin na natin yan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ang tubig kasi na marumi ay pwedeng pagmula ng bakterya, parasite at sakit. Kaya madalas magkasakit ang ating mga alagang manok kung kaya't kahit mukhang malinis ang tubig at matagal na itong hindi napapalitan or nakalagay sa tubigan, pwede pa rin itong pamahayan ng bakterya. Kaya ang tamang gawain, araw-araw palitan ng tubig at hugasan ang lalagyan. Kung kaya, 2 beses sa isang araw, lalo na kapag sobrang init. Pero sa situation namin, dahil hindi naman sobrang init din sa aming lugar dahil napapaligiran tayo ng mga puno, 1 beses sa isang araw lang ako nagpapalit ng inuminan nila. Pwede ka rin namang magdagdag ng vitamins, electrolytes, or herbal supplement paminsan-minsan para mas mapalakas ang resistensya ng manok. So yung nilagay ko kanina sa tubigan nila is yung molasses yun, yung parang honey sa tao. And molasses naman yung tawag sa mga alaga nating hayop. Ang makukuhang benepisyo ng ating mga alagang manok sa araw-araw na pagpapalit ng inumin nila ay nakakaagwas sa sakit tulad ng diarrhea, sipon at infection. Mas gumagana ng maayos ang digestion system ng mga manok, mas ganado silang kumain dahil hindi sila dehydrated, nakakatulong sa mas mabilis na paglaki at pagbigat, nakakaiwas sa heat stress lalo na sa tag-init, at syempre mas mapapabuti ang kalidad ng itlog kung layer chicken sila. So ang tip natin dito ay ilagay ang inumin sa malinis at hindi madaling tapakan para hindi agad madumihan. Kung mapapansin natin, pag naka-open na kasi yung tubigan nila, tinatapakan nila ito and kadalasan natataihan nila iyon. Kaya mas maigi na takpan natin yung mga tubigan nila pag nare-refill na natin iyon ng malinis na tubig. So ang pangatlo naman ay ang tamang oras, dami ng pagkain sa manok. Yes, ito ang isa sa pinaka-importanting disiplina sa pag-aalaga ng manok lalo na kung nagsisimula ka pa lang.
Mas maganda kasi kung may consistent na oras araw-araw para masanay ang mga manok. So karaniwan umaga, 6 to 8 a.m. para may energy sila buong araw. Paghapon naman, 4 to 6 p.m. para may laman ang tiyan bago matulog. So sa dami naman, dapat ay sapat lamang. Bigyan sila ng kaya nilang ubusin sa loob ng 20 to 30 minutes. Kapag sobra ang pagkain kasi nasasayang ang feeds, naaakit ang daga or peste. Pwedeng mabulok ang tira at pagmulan ito ng bakterya. Kapag kulang naman, nagiging mahina at payat ang mga manok, nagiging agresibo or nag-aagawan sila ng pagkain, bumabagal ang paglaki. So narito yung mga benepisyong pwede nilang makuha dito. Syempre, pag napapakain ng maayos sa tamang oras at tamang dami ang ating mga alagang manok, mas maayos ang metabolismo at digestion nila. Nakakaiwas sa stress at awayan ng mga manok. May consistent ang paglaki ng timbang. Mas maganda ang kalidad ng karne or itlog. Nakokontrol ang gastos sa feeds. Mas nagiging disiplinado ang routine ng alaga mo. So ang tip naman natin dito ay obserbahan lagi ang manok. Kung may mga natitira o kulang, i-adjust ang dami ng pagpapakain. At yun, ito lang muna ang aking ma-share ang 3 tips na to para sa araw na to. So tandaan natin na hindi kailangan maging komplikado ang pag-aalaga ng manok. Sa simpleng tamang pagkain, malinis na tubig at maayos na schedule, makakamit natin ang mas malulusog na manok at mas magagandang kita. At kung may natutunan kayo sa video na ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na para mas marami pang practical tips sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat hanggang sa susunod na vlog. God bless!